one, no one, no one. Tell your neighbor, hanapin mo yung katabi mo. Sabihin mo, I love you with the love of the Lord. Sige. With conviction, I love you with the love of the Lord. Baka hindi mo kilala katabi mo, ha? Kausapin mo, kamustahin mo. We will celebrate God's goodness and faithfulness sa CCM. In Romans 1:16-17, for I am not ashamed of the gospel of Christ, for it is the power of God to salvation for everyone who believes. For the Jew first and also for the Greek. For in it the righteousness of God is revealed from faith to faith. As it is written, the just live by faith. Let us all pray. Heavenly Father, Lord, we gather here today with hearts full of gratitude as we celebrate the anniversary of our beloved church. We thank you, Lord, for your unwavering faithfulness and countless blessings you bestowed upon us throughout the years. Lord, we honor the vision and dedication of those who founded this church, and we are grateful for the pastors, leaders, and members who have served with devotion and love. Their sacrifices and commitment have brought us to this joyous milestone. Lord, we are reminded of the great commission you have given to us to go forth and make disciples of all nations, baptizing them in the name of the Father, of the Son, and of the Holy Spirit. Strengthen us, O Lord, to be bold and courageous in sharing the good news of your kingdom. May we be vessels of your love, peace, and hope to a world in desperate need of your touch. Help us, O God, to live the lives that reflect your glory. Let our actions be a testament of our faith, and may our words bring healing and encouragement to those around us. Teach us to love as you love, to serve as you serve, and to forgive as you forgive. As we reflect on our journey, we acknowledge your hand in every triumph and trial. You have been our rock, our fortress, and our guide. We have seen your glory manifest in our worship, our fellowship, and our outreach to the community. Lord, today we recommit ourselves to your service. We pray for renewed passion and purpose as we move forward. Empower us to be a light in the darkness, a beacon of hope and love in this world. May your church continue to be a place of refuge, healing, and transformation for all who enter. Holy Spirit, fill us afresh with your presence. Unite us in love and strengthen our bands of fellowship. Grant us wisdom and discernment as we seek to fulfill the mission you have entrusted to us. Help us to grow in faith, in number, and in our impact in the world around us. We lift up to you our future plans and dreams. Guide us, O Lord, in every decision and undertaking. May everything we do bring honor and glory to your name. Let your will be done in your church as it is in heaven. With hearts full of thanksgiving, we celebrate this anniversary, knowing that you have greater things in store for us. We dedicate ourselves anew to your service, trusting that you will lead us in a future filled with your promise and your presence. In the mighty name of Jesus we pray. All God's people says, Amen, Amen, and Amen.
hearts right now. You are the same. Church, sing. You are the same God. You touched the leper's hand. I feel your touch right now. You are the same God. You are the same God. Moving through the Holy Spirit. Oh God. I'm calling on the Holy Spirit. Almighty river, come and fill me again. Come and fill me. Come and fill me again. Church, sing. Come and fill me again. Come and fill me again. Come and fill Come and fill me again. 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 Church, sing. Sing this, church. Just sing. Come and fill me again. Come and fill me. Diyos, Ikaw ang tunay na dakila sa mundo. Ikaw ang hari nagmahal ng tulad ko. Ginawa mong lahat, pag-ibig mo ay tapat at wagas. O Diyos, wala nang papantay sa kabutihan mo. Ang ngalan mo'y itataas sa buhay ko. Sundin ang loob mo, iparinig ang nais mo. Sa lahat ng panahon, Diyos ka sa amin. Sa lahat ng oras, nariyan para sa amin. Panginoong Yesus, purihin ka. Dakilain ka sa buhay
katapatan. Tunay, God, na kayo ang dahilan kung bakit merong pong simbahan, Panginoon, sa dako ng Makati at sa lahat ng mga lugar, Panginoon, sa bansang ito at sa mundong ito, Panginoon. At Lord, patuloy na kami, Panginoon, ay magsasamba habang buhay, Panginoon. Habang kami po ay may hininga, kami po ay magpapasalamat at magtataas ng inyong dakilang pangalan. Kayo ang aming Diyos na sa kabila ng aming mga kahinaan, na sa kabila ng aming mga problema, mga pagsubok sa buhay, umaasa kami, Panginoon, na nandiyan ka lagi. Hindi niyo po kami pinapabayaan. Lord, salamat dahil kayo ang aming Ama na patuloy na nagbibigay sa amin ng pag-asa na maaaring kami po ay nag-iisa. Pero Lord God, alam namin na nandiyan ka. Hinahawakan niyo kami, niyayakap niyo po kami para ipadama ang inyong pag-ibig, ang inyong wagas na pag-ibig, Panginoon. Salamat po sa inyo pong katapatan. Salamat sa 32 years, Panginoon, and beyond, nakatapatan, Panginoon, sa simbahang ito, Panginoon, na inyong ipinagkaloob sa amin. Salamat, Lord, sa mga anak ninyo na patuloy na naglilingkod, nagbibigay ng mga sacrifices para sa inyo, Panginoon, dahil nararapat lamang na kayo ay aming paglingkuran. Lord, muli, sa mga oras na ito, ihanda po ninyo ang aming mga sarili, ihanda nyo po ang bawat isa, at buksan ang aming mga puso at isip. And as we listen to your word, tutor us. Kayo po ang magiging guro namin. At Lord, sa mga salita na lalabas sa aking bibig, hindi ko po ito salita, kundi salita po ninyo, Panginoon. Kaya God, pinupuri namin kayo. Prepare our hearts, prepare our minds. Anumang pong gawa ng kaaway na i-distract ang aming gawain sa mga oras na ito. Lord, sa pangalan ninyo, aming pinapalayas ang gawa ng kaaway, Panginoon, sa aming buhay. At kayo, Panginoon, ang maghari sa lugar na ito. Kayo ang maghari sa aming mga puso dahil kayo ay dakilang Diyos at nararapat na sambahin, nararapat na itaas, nararapat na purihin, nararapat na dakilain dahil kayo ay banal na Diyos, makapangyarihan na Diyos, at lahat ay magsabi ng Amen and Amen. Pwede na po tayong maupo at sabihin mo sa iyong katabi, Happy Anniversary, kapatid. I'm so excited po at isa pong karangalan. I'm humbled and blessed to be chosen na mag-deliver po ng mensahe ng ating pong Panginoon sa umagang ito. Punong-puno po tayo ngayon sa lugar na ito, and kung ako'y hindi nagkakamali, I think 2018, 2017 ay dito rin po natin ginawa yung ating pong anniversary. I'm humbled and blessed to be given this opportunity to deliver the message of the Lord on this very special occasion. Today, Christ Church, we gather to celebrate 32 years of faith, community, and service. Typically, isa pong anniversary. Ano po ba ang ginagawa po natin? We spend time looking back with gratitude at what God has done, and then hopefully spend more time excited at what God will do for us. Amen po ba, mga kapatid? Excited po ba kayo na meron pang gagawin ang Diyos sa ating pong mga buhay, sa ating pong simbahan? Amen. So, ibig sabihin lang po niyan ay another 32 years or so. So, kung bibigyan pa rin po tayo ng pagkakataon, magiging 64 years na ang church. Diba?
64 years. And nabilang ko po, sa edad ko ngayon, ako po ay 80 years old na. Nung time na meron pang another 32 years. Pero ang sabi po ng Matthew 16:18, and I also say to you that you are Peter, and on this rock I will build my church, and the gates of Hades shall not prevail against it. Amen po ba mga kapatid? Na ibig sabihin lang po, hindi lamang 64 years mag-exist ang Christ Church in Makati, kundi Christ Church will last forever. Amen po ba? Palapakan po nga po natin, again, ang ating pong Panginoon. At sa ating pong anniversary na ito, sa ating pong selebrasyon, ay nararapat lamang and very important po na pasalamatan po natin ang Panginoon sa Kanya pong katapatan. Kaya we want to give thanks. Sabi nga ng Psalm chapter 100 verse 4, enter into His gates with thanksgiving and into His courts with praise. Be thankful unto Him and bless His name. Alam ko mga kapatid, marami po tayong dapat ipasalamat sa Panginoon. Amen po ba? Lalo na yung mga nanalo na sa raffle kanina. Di ba? Masayang-masaya sila. Grabe, si Pastora Tita, ilang beses nabunot yung kanyang pangalan. Malamang mga kapatid, maraming biniling ticket to, si Pastora. Kaya po nabunot ng 3 beses, I think, di po ba? Ayan. And for today, we want to thank God for the long, wonderful journey. We want to thank God for His faithfulness to Christ Church in Makati. Na sa kabila po ng maraming mga pinagdaanan ng ating pong simbahan, we had many experiences with God over our 3 decades and 2 long years of history. Yet we know the will of God is in front of us. Amen po ba mga kapatid? 4 days ago, tinanong ko po si Pastor June, Pastor, kung 32 years old na po ang Christ Church in Makati, so mga anong taon po nag-start ang church? So sabi po niya, 1992. So 1992. Kakapanganak ko pa lang noon. Okay? So ibig sabihin, 32 years old pa lang ako. Joke lang po. So tinatanong ko yung aking sarili, saan ba ako ngayon nung 1992 na iyon? So iba sa inyo po dito ay hindi pa po pinapanganak. Ako naman po ay high school pa lang. So I think 3rd year high school. Going 4th year. And ako po ay nasa Iloilo pa nung mga panahon na iyon. So masasabi ko po na talagang tinadhana po ako na mapunta sa simbahang ito. Gusto niyo pong malaman kung bakit tinadhana talaga ako na mapunta sa simbahang ito? Kasi wala akong plano sa buhay. Sabi ko sa sarili ko, kontento na ako na dito na lang ako sa aming probinsya, sa istansya. Doon na ako. Ngayon, nagbakasyon po yung aking pong tiyahin, yung aking pong titaan. At sabi niya, huwag ka dito. Sumama ka sa akin sa Maynila at doon ka mag-aral. Okay, ng college. At ako po'y kanyang na-convince na pumunta po dito sa Maynila. And ang nangyari, syempre, dahil bago lang po ako sa Maynila, so sinama po ako at doon po ako nakitira sa kanila, kasama ng kanya pong asawa. So by the way, sa mga hindi po nakakaalam, ang asawa po ng aking pong auntie ay kapatid ni Pastor June. Yan, si Tito Dan. At hindi ko po makalimutan, every time na bibisita si Pastor June sa bahay sa Cainta, ang gagawin ko ay nagtatago ako. Hindi pa po ako Christian noon, nung time na yon. Hindi pa. And pag pumunta siya doon, I think hello lang, and aakyat na po ako ng kwarto. Kaya sabi ni Pastor, suplado tong batang to Pag-pray nga kita. At yun, pinag-pray nga siguro ako ni Pastor June nung time na yon, kaya ayun, nandito po ako kasama po ninyo. Diba? Amen. Ayan. So,
Lagi po ako niyayaya ng aking pong tiyahin at ng aking pong uncle, Tito Dan. Oh, mag-church ka. Ayoko nga. Mag-church ka. Ayoko nga. So, Mondragon. Narinig ko po yung pangalang Mondragon. Oh, sa Mondragon, mag-church ka. Ayoko nga. Okay. So, matigas ang aking ulo. Well, hindi po kwento buhay ko, kundi baka kwentong buhay mo yan ha. Hindi. Pagkwentuhan po natin ang ating pong simbahan. We know that it is God and His goodness that has allowed this church to flourish. Amen po ba mga kapatid? At may mga ginamit po ang Diyos na mga tao para ma-establish po ang church na ito and be a source of strength, truth, and righteousness to everyone from generation to generation. Ngayon, sa umagang ito mga kapatid, dahil sinimulan po natin ang pag-aaral ng Romans for this month. Tama po ba mga kapatid? Nasusundan po natin iyon. So nasimulan po natin last Sunday ang pag-aaral ng libro ng Romans. At maganda po na i-relate po natin ang church journey sa church sa mga taga-Roma. So alam po ba ninyo na ang letter ni Paul sa mga taga-Roma ay kakaiba sa mga letter niya sa mga churches sa New Testament? Sa kadahilanan na hindi si Paul ang tumulong para ma-establish ang church sa Rome. In fact, mga kapatid, Paul had never been to Rome when he wrote his letter to the Romans. Hindi po siya ang nag-establish ng church sa Rome. Ngayon, kung hindi po siya ang tumulong para ma-establish ito, sino po ang nag-establish ng church sa Rome? Ang kasagutan po ay matatagpuan po natin sa Acts chapter 2 verse 10. If you have your Bibles with you, pwede po natin yan basahin, chapter 2 ng Acts. At kung inyo pong naalala, Day of Pentecost, na kung saan po may mga nagbabakasyon sa Jerusalem. At kasama po doon ay mga Jews from Rome. Ngayon po, nung bumaba ang Holy Spirit na ipinangako ng Panginoon sa mga disciples, ano po ang nangyari? Na-empower ang mga disciples sa isang lugar, katulad po nito, okay? And sila po ay nagsalita ng iba't ibang mga lengguwahe. At nung time na yon, yung mga nagbabakasyon, yung mga Jews na galing sa iba't ibang lugar, nagulat na, bakit nagsasalita sila ng language po natin? So naintindihan po nila. Kaya isa po doon ay ang mga taga-Rome. Narinig nila ang gospel, ang ebanghelyo, at ang nangyari, sila po ay naniwala. Na-convert po sila at sila po ay naging mga Kristiyano. So ibig sabihin, ang nag-establish po ng church sa Rome ay ang mga na-convert nung araw ng Pentecost. At ito yung mga pwede nating balikan. Bakit po? Kasi kung sila po yung nag-establish, walang naggabay sa kanila. Ibig sabihin po niyan, hindi sila nakaranas ng direct instructions from the apostles like Peter, like Paul. Kaya, kung inyo pong natatandaan, last Sunday, mga kapatid, kung kayo po ay nakikinig ng message, meron pong 3 pakinabang o benefits ang letter na ito ni Paul sa mga Kristiyano sa Rome. Ano po yung naalala po ninyo? Yung unang pakinabang na the letter confirmed their understanding of the gospel and removed their confusion. Ayan. So, ngayon, ang tanong ko, may tanong po ako sa inyo mga kapatid. Pagdating po sa understanding natin ng gospel, alam po ba natin, pag tinanong ka ng kaibigan mo na hindi pa believer, ano po ba yung gospel, brother? Ano po ba yan ang gospel, classmate? Masasagot kaya natin? Kaya maganda po na pag-aralan din po natin ng mabilisan, ano po ba yung gospel, mga kapatid? Kasi nabanggit ni Pastor Arnold na I'm unashamed ng gospel. Ang akala po natin, ang gospel, pag pinag-uusapan ay good news.
Ang totoo po, hindi lamang siya good news. May bad news. Gusto niyo malaman po kung ano yung bad news? Well, of course, kailangan matandaan po natin, ganito mga kapatid, na ang gospel po ay kasama po doon yung, ito po yun, GMCR. GMCR. G stands for, sa mga taga-Bacoor, God. Okay. So alam po natin na si God ay God of love, God of, ano po? God of peace. Okay? Siya po ay holy. Siya po ay sinless. But He is also a God of wrath, a God of justice. Ngayon po, nilikha niya ang man in His own image. Ngayon mga kapatid, ang bad news ay ito. Dahil nag-disobey ang tao, dahil ang tao ay nagrebelde sa Diyos, ano po ang nangyari? Ang bad news, pumasok po ang kasalanan sa sangkatauhan. Ngayon, ang Bible nagsasabi na ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Malaking problema po yun. Bad news po yun para sa atin. Kasi hindi ho natin maliligtas ang ating mga sarili. Kahit sabihin po natin, 99 times kang gumawa ng mabuti, pero pag nakagawa ka ng kasalanan kahit isang beses, yung 99 mo, burado na. Kaya mga kapatid, hindi natin maliligtas ang ating mga sarili. Kahit sabihin mo, ay mag-church nga ako para mabawas-bawasan naman yung aking mga kasalanan. Hindi po mga kapatid. Hindi mababawasan yung ating mga kasalanan. Pero ang good news ay ito. Mabuti na lang. Ang Diyos ay pag-ibig. Pinadala po niya ang kanyang bugtong na anak. Sino po? Ang si Christ. Namatay siya sa krus, nilibing, and after 3 days, nabuhay na maguli. At kung sino man po ang maniwala sa Kanya, ay makakatanggap po ng buhay na walang hanggan. Kaya mga kapatid, sa GMC, ano yung last? R. Ano po yung R? Response. Ano po yung response po natin doon sa regalo ng Diyos na binibigay po sa atin? Atin po ba itong tatanggihan o tatanggapin? Sino na po dito ang response niya ay tinanggap niya si Jesus Christ? Taas ang kamay nga po. Ha? Yun. Purihin ang Diyos. Ngayon kapatid, kung hindi mo pa tinatanggap si Jesus Christ as our Lord and Savior, then ito po yung pagkakataon mo na mag-decide. Ano yung response mo? Are you going to accept or reject Jesus Christ as our Lord and Savior? That is the gospel. Amen po ba, mga kapatid? Nasusundan po ba natin ang ibig sabihin po ng gospel? Ngayon, the second benefit o pakinabang ng letter na ito ni Paul sa mga taga-Rome is the authenticity of their faith, or affirmed. The letter affirmed the authenticity of their faith and commended them for their obedience. At pangatlo, dito po talaga ako excited mga kapatid sa pangatlong item. At sana kayo din. The letter cast a vision for the future and urged to join Paul in his mission. Ano po ang ibig kong sabihin? Kung walang vision ang ating mga church leaders noon, sa pangunguna po ni Pastor Tito Pel, 32 years ago, wala ang CCM ngayon. Kung walang vision ang church leaders po natin, most probably wala po ang CCM. Kaya mga kapatid, kung atin pong naintindihan lamang yung mga ginagawa po ng mga leaders po natin ngayon, ang totoo, meron po silang mga ginagawang mga kaparaanan for the future generation of the church. Ano po yung napansin po ninyo? Tayo po ay nagkaroon po ng raffle for a cause. Di po ba? Isa yun sa mga paraan po natin. Bakit? Kasi gusto nila, for so many years kasi, ang simbahan po natin walang sariling bahay, walang sariling building.
Nangungupahan po tayo. Wala po tayong sariling building. And be proud, mga kapatid, na may mga ginagawa tayong mga activities na katulad po nito. At yung raffle for the cause, isa pong pamamaraan para makalikom po tayo ng pondo as seed money for our own church building. Kaya palapakan po natin yung ating pong mga leaders na nag-e-effort, hindi na makatulog, diba? Sa kakahanap ng bibili ng ticket. Amen? Kasi para sa mga kabataan na nandito, ang ginagawa po ng mga church leaders po natin ay para sa inyo. Kung atin lang po naiintindihan ang puso ng mga leaders po natin, maintindihan po natin, ay oo nga, no? Yung mga efforts ng mga leaders po natin ay para talaga sa akin. For our future. At masasabi ko po na yan po lamang ang legacy na maiiwan po ng ating pong mga pioneering church leaders. At nawa makita po natin, mga kapatid, yung puso nila to really establish our own church building. Are you with me, kapatid? And as we celebrate 32 years, let us commit to continue to support our church, to continue being unashamed of the gospel, living out our faith, and encouraging one another, just as Paul encouraged the believers in Rome. Now, alam ko po ang inyo pong mga Bible. I want you to open again your Bibles in Romans 1, 16, 17. At ulitin ko lang po yung binasa po ni Pastor Arnold. Ang sabi po dyan, "For I am not ashamed of the gospel because it is the power of God that brings salvation to everyone who believes, first to the Jew, then to the Gentile. For in the gospel, the righteousness of God is revealed, a righteousness that is by faith from first to last, as it is written, the righteous will live by faith." Ibig sabihin sa Tagalog, ang isang taong matuwid ay mabubuhay sa pamamagitan po ng pananampalataya. Living by faith. Kaya nga po napili ko po ang pamagat ng aking preaching, Living by Faith and Beyond, because it centers on the foundational principle of Christianity. Ano po yung foundational principle of being a Christian? Our faith. May faith tayo kay Jesus kahit hindi natin siya nakikita. May po ba? Sino po dito yung na-witness niya ang pagpako kay Jesus Christ? Wala. Pero naniniwala ka na nangyari po yun. Amen po ba? So that's faith. Naniniwala ka na may nabuhay na patay. Jesus Christ, binuhay niya si Lazarus. Pero wala ka doon nung araw na iyon, nung binuhay ni Jesus Christ si Lazarus. Pero naniniwala ka because of faith. And because you believe, nagkaroon po tayo, mga kapatid, ng conviction from the Holy Spirit. Kumilos ang Holy Spirit sa ating pong mga buhay. Just as Paul boldly proclaimed the gospel, our church has spent 32 years unashamedly sharing the good news, revealing God's righteousness, and living by faith. So, mga kapatid, this passage speaks to the essence of the Christian faith, transformative power of the gospel message. At nawa, ating pong maintindihan sa ating pong paglabas sa lugar na ito, mamaya may baon po tayo na hindi lamang information ang atin pong baon. Hindi lamang information na, nalaman ko na ito pala ang nangyari kay Paul sa Rome, na hindi pala siya nakapunta po doon nung sinulat niya ang sulat na ito ng libro ng Romans. Nawa, magkaroon po tayo ng hindi lamang information, but transformation of our lives. Dapat may transformation na makikita po sa mga buhay po natin. Kaya kung gusto po natin, mga kapatid, na meron pang another 32 years and beyond yung ating pong simbahan, meron po akong ibibigay na 5 keys o bagay na pwede po nating gawin. 5 keys to boldly entering our new season for another 32 years for Christ Church in Makati. Number 1 po,
unashamed proclamation. Our church has been steadfast in proclaiming the gospel message over the years. Despite challenges or opposition, we have remained unshamed in sharing the good news of Jesus Christ with our community. At isa sa mga hindi ko po makalimutang ginawa ng ating pong simbahan sa Makati, sa poblasyon, ay ang magbahay-bahay. Alam niyo po ba, sino pong nakaranas po dito na kumatok sa bahay ng poblasyon at nag-pray? Di ba? Yung mga tao sa loob, pinag-pray po natin sila. Nag-share po tayo ng gospel sa kanila. And ako po'y naniniwala na merong pong impact sa buhay po nila. Hindi man sila nag-church sa church po natin, pero I do believe kumilos ang Diyos sa kanila pong mga buhay. At may patupad po doon, mga kapatid, lalo na po sa Bacoor. Merong isang church leader pinakilala po sa amin ni Kuya Francis. So kilala po si Carlo. Ngayon, ang sabi nitong church leader, sa ibang church po siya, sabi niya, alam niyo po, Pastor, nung nasa TC pa po ang Christ Church in Bacoor, umaattend po ako doon. Pero na nagka-pandemic, hindi na. At naimbitahan po ako ng aking kaklase sa church na ito. And right now, nakaka-bless na sabihin niya, galing po ako sa training center ng Christ Church in Bacoor. At siya ngayon ay isang leader sa church nila. So ibig sabihin, mga kapatid, merong punlaan. Kaya kung ikaw nag-share ng gospel at maaaring hindi siya nag-church sa church mo, kapatid, naniniwala po ako na merong pagkilos ang Diyos sa kanya pong buhay. The power of the gospel has been the driving force behind our church ministry. It has brought salvation and to many lives within our congregation and beyond. Number 2 is inclusivity. Just as the passage mentions salvation first for the Jew and then for the Gentile, our church has embraced inclusivity. Ano ibig sabihin po niyan? Hindi po tayo exclusive. Okay? Welcoming people from all backgrounds and walks of life into the family of God. Yun po ang pangalawa na baon po natin. At ang pangatlo ay righteousness by faith. Our church has emphasized the importance of living a righteous life through faith in Christ. This righteousness is attained through works, but through belief in Jesus and His saving grace. At yun naman po ang talagang gusto po namin mangyari, na magkaroon po ng transformation, pagbabago sa buhay po natin, na ang nag-church sa Christ Church in Makati ay nabago ang buhay, na mabait siya. Kaya tingnan mo nga yung katabi mo kung mabait po ba yan. Tingnan mo nga ang katabi mo, mabait ba yan? Yun po yung gusto po natin. Malapit na, sabi ni Pastor Arnold. Gusto po natin na kayo ay maging righteous. Diba? Because faith not works. Okay, mga kapatid? Makinig kayo mabuti. Faith not works or adherence to the law is the means by which we are made right with God. Ang totoo po, tayo po ay, ang dahilan kung bakit tayo po ay bumubuti, bumabait ay dahil sa ating Diyos. Amen po ba? And number 4 is living by faith. 4 na, so isa na lang. Throughout our church journey, we have relied on faith to navigate challenges, make decisions, and grow spiritually. This passage, Romans 1:16-17, reminds us that the righteous live by faith, trusting in God's promises and guidance. And lastly, the last but not the least, is beyond faith. While faith is the foundation, Paul also points to the transformative power of the gospel to go beyond mere belief. It leads to a life of holiness, obedience, and service to God and others. This transformation is the work of the Holy Spirit in the life of a believer. Over the past 32 years, our church has been a place of mutual encouragement where we build each other up and share spiritual gifts, strengthening our faith together.
Kaya sa umagang ito, nawa tayo po ay na-remind, na paalahanan na bilang isang simbahan, tayo po ay nagkakaisa sa isang hangarin. At bilang pasasalamat sa mga taong naging faithful sa simbahan ng Panginoon, can I invite our long-standing members, yung nasimulan ang simbahan 32 years ago, to stand up para lang po ma-recognize kayo at makita ng ating mga future generations na itong palakpakan nga po natin yung ating pong mga long-standing members na hanggang ngayon ay patuloy na faithful sa church. Ayan, so tingnan nyo po, no? 32 years and beyond. Diba? Maraming salamat po, brothers and sisters. Ayan. So as we celebrate 32 years, let us commit to continue being unashamed of the gospel, living out our faith, and encouraging one another just as Paul encouraged the believers in Rome. May our commitment to love, serve, and spread the message of Christ continue to strengthen us as a community. Let's look forward with hope and anticipation to the blessings and challenges that lie ahead, knowing that with God's grace, we will continue to thrive and make a positive impact in our city and beyond. Here's to many more years of spiritual fellowship, transformation, and shared mission. Happy anniversary, Christ Church in Makati. God bless Christ Church in Makati. I want to invite everyone to stand up. And as I end our message for this morning, let's pray. And tayo po'y magpasalamat sa Panginoon sa patuloy na gabay niya sa atin and blessing our church journey. Let's bow our heads and let's pray. God, Heavenly Father, we thank you for the 32 wonderful years of serving you. We ask for your continued guidance and blessings as we strive to live out the gospel and build each other up in faith. In Jesus' name we pray, and everybody says, Amen and Amen. So pwede na po tayong upo. Let's take a look back at CCM from decades ago. Back in the present, let's take a closer look at the recent milestones that have unfolded within our church, guiding us forward in faith and bringing us closer to God. The past year was filled with events and happenings that are centered on our mission and vision to win souls and guide them to become Christ-like disciples. The chain of events was kicked off with the launch of the Wednesday Basketball Fellowship, where our brothers and sisters gather for a game of basketball and participate in their respective small groups. Its success marked the creation of our Sports Fest, wherein both CCM and CCMB participated. The whole congregation enjoyed both sports and indoor activities on this day. Yay! Being a disciple doesn't mean you are exempted with the challenges in the outside world. With such, last August 2023, our pastors came up with the Breakthrough Weekend, preparing and equipping the congregation for the spiritual battle up ahead. And of course, to celebrate the graduation month, the YG Choir led an event for our brothers and sisters in Christ who have celebrated the milestone in their life last September. And speaking of milestones, CCMB celebrated their 8th year during this month as well. Congratulations, CCMB! On the succeeding month, we have witnessed hearts gathered as one to sing praises and worship to our God through October Praise. This was surely an event to remember as the youth and youth alike dance and sing their hearts out to the Lord. And to further enhance our capability to battle the spiritual warfare, the congregation gathered as one to watch a film that closely resonates with the current. And finally, as we close our chapter for 2023, both CCM and CCMB gathered for a Christmas celebration where we sang praises and worshiped the Lord and gathered as one to hear His message for us.
And of course, who would forget about the raffle prizes and food that day? Truly a great way to close off our 2023 chapter. Way to go, CCM and CCMB! Last January, we participated in our first 24-hour prayer chain, which reflects our unity as one congregation, where our youth, elders, and pastors prayed as one. And as the season of love came in, the YG Core led an event that focused on love and its stages. Both CCM and CCMB have gathered to watch, listen, and revitalize their hearts through the pieces of advice coming from our speakers. In line with this, CCMB also hosted a music event where our youth sang acoustic praises to our Lord. Oh, what a delightful way to celebrate the month of love. Last March, our congregation experienced a vibrant celebration of creativity and faith at CCMYG. Elevate, a showcase of God's gifts. From captivating acts of acting and poetry to soul-stirring singing and dancing, each moment reflected the diverse talents within our community. It was a joyful reminder that beauty arises when we come together to honor and express the gifts bestowed upon us by our Creator. The Men's Network celebrated their fellowship over a game of golf in April 2024, where they showcased their swinging styles in hitting the ball. And lastly, but surely not the least, we have celebrated our YG camp of this year until the first week of May. Hearts were touched and lives were moved during our stay in Piñel. Truly, God was moving in the midst of the congregation during our stay at the camp. Not only did we enjoy the companionship of one another, but this also gave lights towards a more sustainable relationship within our small groups. As we reflect on the journey of our church over the past year, we are reminded of our core values, our vision, our mission, and who we are as a community of believers. Our vision is clear: to be Christ-like disciples in every nation, spreading the love and message of Jesus wherever we go. Our mission drives us forward to win souls and make Christ-like disciples, empowering each believer to become a missionary in their own spheres of influence. At CCM, we believe that every believer has the potential to become a Christ-like disciple maker, and it is our goal to equip and empower each individual to fulfill this calling. Our purpose is simple yet profound: to love God by loving people, demonstrating His love through our actions and relationships. CCM's core values are defined in the acrostic HEART, or HEART. Those letters stands for honesty, excellence, accountability, respect, and teachability. This value sets boundaries for all our efforts. Our strategy is rooted in relational discipleship, with small groups focused on intentionally equipping believers to become disciple makers. Through the process of belonging, believing, and becoming, we welcome individuals into our community, lead them to faith in Christ, and guide them on a journey of transformation into His likeness. As we open another chapter and look ahead to the future, let us remember the importance of staying the course in our mission. Let us embrace relational discipleship as not just as a strategy, but a way of life, grounded in love for God and for one another. And as we journey forward together, let us hold fast to the words of 1 Corinthians verse 15 to 58. Therefore, my dear brothers and sisters, stand firm. Let nothing move you. Always give yourselves fully to the work of the Lord, because know that your labor in the Lord is not in vain. This verse reminds us to remain steadfast and unwavering in our commitment to the Lord's work, knowing that every effort we put forth in His service is meaningful and impactful both now and for eternity. CCM, pwede mo ba nating palakpakan ang ating Panginoon? Mas malakas pa for 32 years. Mas malakas pa dyan, CCM, yung palakpak ng pang 32 years.
Dahil napakabuti po ng ating Panginoon sa buhay ng bawat isa sa atin. And napapaisip ako, bakit kaya tuloy-tuloy pa rin tayong naglilingkod sa ating Panginoon? Bakit kaya hanggang ngayon, binibigay pa rin natin yung best natin para sa Kanya? Siguro, lahat tayo, isa lang ang sagot natin. Dahil mahal natin ang Diyos. Dahil minahal tayo ng Diyos at mahal natin siya. Therefore, ibibigay natin yung best para sa Kanya. Amen po ba, church? Parang hindi kayo naniniwala. Amen po ba, church? Mahal natin ang Diyos. Minahal tayo ng Diyos at mahal natin siya. Tinanggap natin yung gospel at nalaman natin tayo ay iniibig ng Diyos sa kabila ng kasalanan natin. At ngayon, mahal natin ang Diyos at mamahalin natin siya sa lahat ng meron tayo. And sa ating pagbibigay sa ating Panginoon, I just want to remind each and every one of us, sabi ng Psalms 18 verse 1, I love you, Lord, my strength. Ikaw yung lakas ko, kaya mamahalin kita. Amen. Mahal natin ang Diyos at lahat ng bagay na meron tayo ay sa Kanya lang at ibibigay po natin ang best para sa Kanya lang din. Kaya sa ating pagbibigay ngayon sa ating Panginoon, tayo tayong lahat, let us all rise as we pray for our tithes and offerings. Pero bago yon, pinalakpakan natin ang Panginoon for the past 32 years. Pwede bang palakpakan natin ang Diyos para sa mga susunod pang taon na ibibigay niya sa atin? Mas malakas na palakpak dahil naniniwala tayo, dahil sa oras na to naniniwala tayo na sa pamamagitan ng bagay na to, ngayon, ipagpe-pray pa lang natin na magkakaroon na ng sariling bahay ang CCM. Sa susunod, aapak na tayong lahat doon. Because living faith and beyond. Hebrews 11 verse 1, sabi po doon, faith is the assurance of what we hope for. Hindi pa man natin nakikita, pero naniniwala tayo. At maglilingkod tayo ng maglilingkod. We're not after the blessing, after tayo doon sa nagbibigay ng blessing. Kaya ibibigay po natin ang best natin para sa Kanya. Come on church, let's pray. Pag-pray po natin ang ating mga kaloob ngayong umagang ito. Let us close our eyes and talk to our Lord na nakikinig sa atin. Panginoon Diyos na pinakamakapangyarihan sa lahat. Ikaw po ang Diyos na nagmahal sa amin. Ikaw ang Diyos na tumanggap sa amin, Panginoon. Sa kabila po ng mga pagkukulang namin, Panginoon, sa inyo, sa kabila ng mga kasalanang nagawa namin laban sa inyo, iniibig mo pa rin kami, Panginoon, hanggang sa ngayon. At hanggang sa ngayon, nararamdaman po namin, Panginoon, yung pag-ibig na yon. And Lord God, salamat po. Dahil meron kang mga taong ginamit upang matayo, Panginoon, ang iglesia mo sa dako ng Makati. Salamat dahil meron CCM, Panginoon, na nag-exist upang ipalaganap ang pag-ibig mo. Upang ipaintindi sa mga tao sa mundo, Panginoon, na kung gaano kalalim, kung gaano kalawak, at kung gaano kataas ang pag-ibig mo, Panginoon, para sa sanlibutan. And Lord, gamitin mo lang kami ng gamitin. Hindi dahil sa lakas namin kaya kami magtatagumpay, kundi dahil malakas ang Diyos na aming pinaglilingkuran, kundi dahil makapangyarihan ang Diyos na aming pinaglilingkuran at aming sinasamba. O Diyos, patuloy ka pong maghari sa buhay po ng bawat isa sa amin. And Lord, we continue to lift up to you, Lord God, yung CCM. Naniniwala po kami, Panginoon, na ibibigay mo po ang bahay para sa CCM, Lord God. Isang bahay na kung saan sama-sama kaming magpupuri, Panginoon. Isang bahay, sambahan, Panginoon, na kung saan ay sama-sama ka naming itataas. Panginoon, napakadakila mo. Ngayong oras na to, Panginoon, sa aming pagbibigay, ikaw lamang po, Panginoon, ang maitaas, Lord God. At sa kabila nito, naniniwala rin po kami na ngayon, pinagpipray pa lang namin, pero sa susunod, makakamtan namin yung bagay na aming pinaniniwalaan dahil ito, Panginoon, ay mangyayari ayon sa iyong kalooban. Maraming salamat po. Lord God, we declare blessings upon blessings, Panginoon, sa mga susunod pang mga taon sa CCM. Naniniwala kami, Panginoon, dahil ang Diyos na pinaglilingkuran namin, Panginoon, sa inyo, walang imposible. Bagamat wala kaming nakikita ngayon, pero dahil sa aming pananampalataya, magtitiwala kami at maglilingkod ng maglilingkod para sa iyo, Panginoon. Salamat dahil inibig mo kami. At Lord God, we love you. Mahal na mahal ka namin. Ikaw yung lakas namin, Panginoon. At ikaw yung pag-asa namin. Nasa sayo lahat ng kailangan namin, Panginoon. Kaya hindi kami magwo-worry sa kung ano yung dadalhin sa amin ng kinabukasan. Dahil ang Diyos na aming pinaglilingkuran, Panginoon, ay makapangyarihan. Maraming salamat po. Sa umagang ito, tinataas ka namin
pinapapurihan ka namin, dinadakila ka namin, Panginoon, at na-excite kami, Panginoon, na makita ang mga bagay, Panginoon, na aming pinapanalangin ngayon, Panginoon, sa aming inaarap. Dahil ang Diyos, Panginoon, na aming pinaglilingkuran ay makapangyarihan sa lahat. Maraming salamat po. Ito po ang aming panalangin na may buong kumpiyansa, na may buong pagtitiwala, na tutugon ka, O Diyos, sa buhay po ng bawat isa. Patuloy mo pong gamitin, Panginoon, ang CCM sa lahat ng ministry na kanyang ginagalawan. And we believe, Lord God, sasamahan mo kami at you will be with us to the very end of this world, Panginoon. Maraming salamat po. Ito po ang aming panalangin. Sa matamis na pangalan ni Jesus, ang lahat ay sumigaw ng isang malakas na Church, it's giving time! Hi, I'm Rage and this is my story. So, years ago, hindi naman talaga ako regularly uma-attend ng mga Christian church. I seldom does whenever somebody will invite me lang. And then, I will attend 2 to 3 services only. And then from there, I'll stop na. Siyempre, we go to church because we want to know more about Him. We want to know more about the Son of God. And we want to be Christ-like. Whenever I attend those services na na-attended ko before, it feels like I'm still looking for something eh. I want yung safe group, magkaroon ng safe group whom I can instantly share how emotional I am because out of nowhere, I just realized how good the Lord is. That's what something I'm looking for and at the same time, I'm praying for. Yun yung hinahanap ko. Until I was able to attend our family camp last year. I'm not at my best at that time, during those times, kasi syempre, tanong ako, why do I have to experience all of this? And gusto ko masurround niya ako ng mga tao, good people, with good intentions, with pure hearts, with good hearts. I feel like, baka ito yung answered prayer. And then, I met almost all the people sa CCM. Actually, I felt at peace eh.
And then, yung family camp, yung reason kung bakit nandito ako. Kasi right after yung family camp, I actually initiated to attend yung mga Sunday service. Sabi ko, gusto kong umattend na Sunday service. Gusto ko pa makilala yung mga tao ko kasi kita ko kung paano sila makisama and at the same time, kung paano dinideliver and yung mga teachings, you know. So, yun yung something na na-feel ko na special and at the same time, yun yung one of the fondest memory ko here sa church niya. Okay. How long have I been in the ministry? Well, ngayon kasi 1 year na ako sa church. Congrats, self. And ngayon, I feel like magwo 1 year pa lang ako sa ministry ko, which is yung multimedia team. Multimedia team focusing on creation of some contents and captions for our social media platforms. Mag-1 year na akong ginagamit yung God-given gifts ko. How God changed my life. So I'll share with you yung life verse ko, which is yung Proverbs chapter 3, verse 5 to 6. Trust in the Lord with all your heart and do not lean on your own understanding. In all your ways, submit to Him, and He will make straight your path. So, years ago, nung college ako, syempre, like entrance exam, diba? Wala akong ibang pinag-take ng exam, kundi PUP lang. So, sa PUP na yon, kung masama na ako hindi, bahala na, di ko na muna isipin. Basta sa PUP lang ako mag-take ng exam. May test paper ka, and then meron kayong parang extra sheet of paper. Doon mo lalagay yung mga formulas mo, mga solutions, ganyan. Naalala ko pa noon, nilagyan ko pa yung Proverbs chapter 3, verse 5 to 6. Yun yung nilagay ko sa papel na yun. Like, okay, ito lang yung kinaya ko, Lord, pero titiwala ako sa inyo at alam kong di nyo ako pababayaan, na alam kong makakapasa ako sa school na to. Kasi pangarap ko tong school na to. Pero kung hindi man para sa akin, okay lang din. Lumabas yung result ng exam. Uy, nakapasa ako! Pero hindi ko nakuha yung dream course ko, which is yung accountancy. Kasi feeling ko, hindi din para sa akin talaga yun. And nilagay ako ni Lord dito sa marketing. Kaya yun yung naging life verse ko. Kasi yun yung nabasa kong Bible verse bago ako mag-take ng exam. Second one, yung when my mom got stroke, hindi ako nakaramdam ng kahit anong worries at all. Hindi ako parang nataranta ko anong gagawin kung pero napatanong ako kung tama ba itong nararamdaman ko, na parang at peace pa rin ako, na parang hindi ako nag-worry at all. Kasi ang ginawa ko lang, nag-pray ako, and at the same time, tinaas ko everything sa kanya, na alam kong hindi niya pababayaan yung mom ko. And then, after 2 to 3 weeks, kita ko, naging okay yung mom ko, nagpapa-physical, nagma-attend siya ng mga physical therapy niya, ganyan. And then, naging okay yung mom ko. And sobrang galing, sobrang solid ni Lord talaga as in. And actually, up until now, God did and still doing a lot of amazing and wonderful things in my life and in my family's life. I think I'm a less warrior na ngayon compared to the years ago na rage. And I realized na I'll do the trusting and God will do the transforming. Kung ikaw gulong-gulo ka pa, if you're trying to figure out everything or to figure out the things na nangyayari sa'yo, you have to trust Him kasi He already figured it out for you. You just have to trust Him na hindi ka niya pababayaan and may mas maganda siyang plans just for you. Ako si Aga, nakatira malapit sa Nova, hindi nalilate pag Sunday ng umaga. Simula pagkabata, hindi na nawala yung salitang magsisimba ako pag linggo. 30 years of my life, nasa CCM ako, and half of it, I had the opportunity to serve Him and His people.
Nagsimula ako nung binalan ako nila Papa ng gitara para sumali sa worship team. It was a great experience kasi tuwing nasa stage ako back in Glorieta Cinema, binibidyoan ako ng nanay ko. It was all I. Until that I became them. The Lord changed my focus to His people. The church helped to disciple almost my entire high school, isipin niyo yun, and even in college. And thankfully, most of them now are leaders and workers in CCM and also in other churches in their places. Sabi nga sa John 15, "If you remain in me and my words remain in you, ask whatever you wish and it will be given you. This is to my Father's glory, that you bear much fruit, showing yourselves to be my disciples. As the Father has loved me, so I have loved you." Now God is still showing His glory to our small group. 3 were baptized for the past 2 years, and most of them ay nagsiserve na rin sa simbahan. And 30 years back, I can say to the young Aga, ikaw si Aga, nakatira malapit sa Nova, magsisilbi pa rin sa kanya. To Him, the highest glory. Happy anniversary, CCM. Happy anniversary, CCM, from the Detera family. I'm Jim. And Gina. God bless everyone. Enjoy the celebration. Good morning, CCM. It is an honor for us to have an opportunity to celebrate with you in this special day of doing the mission of our Lord Jesus Christ in the heart of Makati. 32nd year of existence is really amazing to enjoy, and how God guide, protect, and provide everything that we need as we keep on doing the mandate of discipleship. We are so blessed to be a part of the CCM family. In behalf of the Holy Spirit Christian Church, Winnipeg, and our family, once again, we just want to say, Happy anniversary, CCM. God bless you more. Hello, CCM family. I considered Christ Church in Makati as my home church in Manila, wherein I experienced really the saving grace of our Lord Jesus Christ na naging dahilan upang higit kong maintindihan at yung mga ginagawa ko ay nagkaroon ng significance. All of those things are the result and the reason is only Jesus Christ. Congratulations for on your 32nd anniversary on behalf of Roddy's family and House of Freedom Christian Church. Our prayer is always with you always. Kung anong may susupport namin ay andun pa rin kami bilang our mother church. God bless you more and continue to spread the love of our Lord Jesus Christ sa lahat ng mga ministry nyo. Congratulations. To God be the glory. Hello, Christ Church in Makati. May the light of God continue to shine brightly through your church as you celebrate another anniversary. Your commitment to making disciples is truly inspiring to us. Happy anniversary to a wonderful church family. Happy anniversary. Today is a great day to reflect on the past and look forward to another year of growth in love and fellowship. With great joy, I join you in celebrating our 32nd year, reminiscing the days we've been together, serving God and serving others, which brings me much joy and encouragement, knowing that you are continuing in the love that binds us together into this great family. May you continue in our journey of faith with the strength and courage that our God provides, sharing the love and compassion of our Lord Jesus Christ that will make CCM shine into the world. Blessed be the God and Father of our Lord Jesus Christ, who has blessed us in Christ with every spiritual blessing in heavenly places. God bless you and shalom. Happy anniversary, CCM, from the Flaminiano family. I'm Peng. I'm Tin.
keep serving. and keep winning souls for Christ. God bless you. Happy 32nd anniversary, CCM! Ako po si Johnny. Ako si Weng. Congratulations on your anniversary, and we praise God for sustaining and using CCM to expand His kingdom, and may you continue to have the heart to reach out to people, and we wish you more anniversaries to come. And we just want to encourage you with this verse. It's in 1 Corinthians 15:58. It says, "Therefore, my dear brothers and sisters, stand firm, let nothing move you. Always give yourselves fully to the work of the Lord, because you know that your labor in the Lord is not in vain." Amen. Happy anniversary po ulit! Bye! Happy anniversary, CCM! From Anne and Dan Roddies. CCM Church family, happy 32nd church anniversary. We miss you guys. We love you. God bless you all. That is right. We miss you and we love you and wish that we could be there with you to celebrate the anniversary this year. But we can't be, so hopefully next time we can be with you to celebrate the anniversary. God bless you. Happy 32nd church anniversary, Christ Church in Makati, from Revive Group of Christ Church in DFO. Shall we all rise for our closing prayer? The Lord has been so good to us. Napakabuti niya sa atin. Tayo ay tinawag niya for a purpose. Purihin ang pangalan niya dahil sa mga patotoo na ang lahat ng mga nauna na ngayon ay nananatili pa. Kitang-kita natin kung gaano kalaki ang pagpapala na binigay ng Panginoon sa mga tao na tinawag niya. Kaya ngayong araw na ito, bago ako huling manalangin para sa ating pagpapala, aking tinatanong, gusto kong tanongin kayo. Yung buhay mo ba ay inalay mo na sa Panginoon? Makasalanan tayo lahat. Ako makasalanan, kayo makasalanan. Ang pagkakaiba lang natin, ako'y nagkakasala pero charge na kay Jesus yon. Pero kasalanan mo ay wala pa sa Kanya dahil hindi mo siya kinilala bilang Panginoon at tagapagligtas. Ngayon ang araw para gawin mo yon. Kaya inanyahan ka ng kaibigan mo, ng iyong kapitbahay o ng kasama mo sa araw na ito dahil gusto niyang malaman mo na matagal ka na niyang ipinapanalangin. Hindi para makasama sa church, kundi mapakasama sa mga anak ng Panginoon. Sabi sa John 1:12, ang lahat ng kumilala sa Kanya, lahat ng tumanggap sa Kanya, ay binigyan niya ng karapatan na maging anak ng Diyos. So kung hindi mo pa ginagawa yun, hindi ka pa niya anak. Pero kung kikilalanin mo siya sa araw na to, magiging anak ka niya. Kaya bago ako manalangin, gusto ko malaman mo, may pag-asa. Ang buhay din namin noon ay magulo. Marami kaming problema. Hirap kami sa trabaho. Kulang na kulang sa pangangailangan. But when we surrendered everything, kahit na yung mga pag-aari namin, the Lord kept on pouring blessings. Hindi madali. Marami rin kaming problema. Marami rin kaming kamalian. Subalit isang bagay ang tinitiyak ko sa inyo. Sa dulot-dulo, hindi man sa lugar na to, sa kabilang buhay, ang langit, kung saan naroon ang Diyos, makakasama mo siya. Heaven is where God is. Kaya ang bahay natin na heaven, if God is there. Pero kung wala ang Panginoon sa bahay mo, magulo talaga.
Kaya ngayong araw na to, ayaw kong sayangin ang pagkakataon na to para malaman mo na mahal ka ng Diyos. Ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak dahil mahal ka niya. Kung ano man ang kalagayan mo ngayon, kung man ay lulong sa mga bisyo, hirap sa buhay, maraming problema, may tugon ang Diyos dyan. Ang tugon niya, mahal kita. Pero hindi ko may ipapadama sa iyo ang pagmamahal mo, ang pagmamahal ko, kung wala ka sa akin. Pag nasa piling mo ako, ang mga bagay na malaki sa iyo ngayon, malaking problema, malaking kukulangan, mawawala yun. Dahil nakatingin ka na sa Panginoon at sa mga pangako niya. Ang pangako niya, di kita iiwan, di kita pababayaan. I am with you always, even to the end of the age. The end of the age can be two things. Babalik ang Panginoon o babalik ka sa Kanya. Pero hindi ka makababalik sa Kanya kung wala kang kaugnayan sa Kanya. So bago ako magsara ng panalangin sa atin bilang pagpapala, kung hindi mo pa ito nagawa sa tanang buhay mo, nakikiusap ako for your own good and for God's glory. Manalangin ka na kasabay ko. Gawin mo itong sarili mong panalangin. Nakatingin ang Panginoon sa iyo, nakikinig siya, at natitiyak ko sa iyo, di kanya tatanggihan. Higit sa lahat, sa araw na ito, kayo magiging bagong nilalang. So kung handa ka na, sabayan mo ako. Sabihin mo ang aking sasabihin at ariin mong pag-aari mo ito. Ito'y galing sa puso mo. Then the peace of God na hindi na madayang maintindihan ay maroroon sa puso mo at mananatili magpakailanman. So repeat after me ang aking pakiusap. Panginoong Hesus, ako'y makasalanan. Patawarin mo ako sa aking mga kasalanan. Iniimbitahan kita na pumasok sa aking puso at manirahan doon. Gagawin kitang aking Panginoon at aking tagapagligtas. Aasahan ko na bibigyan mo ako ng mga tao na mag-aalaga sa akin at naririto ngayon ang iyong iglesia, ang Christ Church in Makati. Gagawin kong mga pamilya ko ang mga kapatid ko na naririto. Salamat, Panginoon, sa inyong gagawin. Ikaw na ang aking Panginoon at tagapagligtas simula sa araw na ito. Ito ang aking masasabi sa iyo. Kung ipinanalangin mo yon at tapat ka sa sinabi mo, ngayon ang araw na ikaw ay naligtas. Ikaw ay anak ng Panginoon. So, salamat po, Panginoon. Alam ko, ikaw ang nakakaalam at nakakakilala kung sino ang kasabay kong nanalangin. Nakatulad ng panalangin na ginawa ko noon, marami ng taon ang nakakaraan. Ang aking dalangin, Panginoon, kung paano pinagpala kaming lahat, ang iglesia na ito, individually and collectively, Panginoon, alam mo namin ang aming pinagdaanan. Alam din namin ang aming kalagayan ngayon. At alam din namin kung ano ang naghihintay sa amin. Kaya aking dalangin, Panginoon, yung mga kapatid namin, mga kasama namin, na sa araw na ito ay nagpasya para isuko ang buhay nila sa iyo, katulad ng ginawa namin noon. Lord, bigyan mo kami ng pagkakataon na paglingkuran sila para sila'y kasama rin namin na magtataas ng iyong banal na pangalan. Hindi namin alam kung kailan ka babalik, Panginoon. Hindi rin namin alam kung kailan mo kami kukuhanin.
Pero sa araw na ito, kami nakatayo sa iyong harapan na iyong mga anak. Kami nagpapahayag na hanggang sa huling sandali ng aming buhay, ikaw, wala nang iba, ang aming Panginoon. Ikaw ang aming tagapagligtas. Ikaw ang aming susundin. At dahil sa buhay na bubuuin mo sa bawat isa sa amin, ang aming mga kakilala, ang aming mga kamag-anak, ang aming mga katrabaho, makakakilala sa iyo. Lord, napakalaki pa ng trabaho. Subalit wala namang imposible sa inyo, Panginoon. Kaya tinatanggap namin ngayon ang iyong kapangyarihan, ang iyong karakter, upang magawa namin ang pinagagawa mo. Lord, salamat po. Alam namin doon mo kami tatanggihan. Alam namin ang buhay namin kayo ang may-ari. Pahabain mo ito, Panginoon, para makita namin na ang lahat ng mga naririto ay totoong pinagpala mo, Panginoon. I speak blessings upon blessings sa lahat ng naririto, Panginoon. Let your power be manifested in them, and let the joy of our salvation remain in us. Remain in us, Lord. Be with us forever. As individuals and as people, as congregation, as families, may your name be honored. May your name be glorified in our lives. This is our prayer in Jesus' name. Amen. Now all glory to God who is able through His mighty power at work within us to accomplish infinitely more than we might ask or think of. Glory to Him in the church and in Christ Jesus through all generation, forever and ever. Amen. Kung sino man po yung nanalangin na kasabay ko at ngayon ay sinukuhan nyo ang inyong buhay, ipaalam nyo lang po sa amin at kami ay mag-assign ng tao na pwedeng alagaan at tulungan kayo sa paglago. Pero ang isang aking hamon, manatili po kayo, sumama kayo sa amin sa ating mga regular fellowships at naniniwala ako with us working together, learning together, strengthening each other, yung plano ng Diyos para sa buhay nyo ay matutupad. Pagpalain po kayo ng Panginoon. Palakpakan natin ng Panginoon.